Sabi nila, minsan hindi mo naman hinahanap, kusa na lang darating. Parang hangin na bigla kang yayakapin kahit nakapikit ka. Ako si Miko, estudyante lang na sanay mamuhay mag-isa. Tahimik at maayos hanggang sa isang araw dumating siya. Ang lalaking magpapagulo ng mundo ko at ng kama ko. Nagsimula ang lahat nang lumipat ako sa isang maliit na boarding house malapit sa university. Mahirap na kasi ang biyahe, kaya kailangan ko ng mas malapit na tutuluyan. Nang i-assign ako sa isang shared room na maliit, medyo inis pa ako. Hindi kasi ako sanay na may kasama sa kwarto, lalo na kung hindi ko kilala. Pero nang bumukas ang pinto, muntik na akong mapalunok. Siya si Dre, matangkad, moreno, balingkinitan pero may humbog ang katawan na parang Adonis. At ang mas kinagulat ko, naka-boxer lang siya. Walang suot na damit, pang itaas, pawisan pa, at hawak ang tuwalya. Ikaw siguro yung bago kong roommate. Ako si Dre. Wika niya. Nakangiti siya, sabay abot ng kamay sa akin. Hindi ako makatingin ng diretso. Literal na hubad, na bundat ang abs sa harapan ko, tapos ramdam ko yung init ng katawan niya habang hawak niya yung kamay ko. Oo. Ako nga si Miko. Sagot ko. Napilit, iniiwas yung mata ko sa abs niya. Simula nun, araw-araw ko na siyang nakikitang ganun. Walang pakialam kung nakahubad, nakaboxer o minsan brief lang. Yung akala ko na ako yung magiging tahimik na tipo sa boarding house, mali ako. Si Dre, ang tipong parang walang sense of privacy. Sanay ka na ba? Pasensya na ha. Hindi kasi ako komportable pag maraming suot sa katawan. Roommate naman kita, so okay lang, 'di ba? Sabay tawa niya habang nakaupo sa kama niya. Hawak ang cellphone at nakataas pa ang isang paa. Kaya halos makita ko na ang lahat. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Para akong batang nadapa sa palaruan. Nahihilo, kinakabahan, pero natutuwa. Ang problema, unti-unti kong napapansin ang sarili ko. Inaabangan ko kung anong suot niya o hindi niya suot kada gabi. At doon ko napagtanto, baka delikado ang sitwasyon ko. Kasi kung sa bawat gabing nakikita ko siyang ganun, unti-unti na rin akong nahuhulog. Di ko alam kung kaya ko pa siyang tiisin o baka sa huli, siya rin ang unang magturo sa akin kung paano ang huwag magpigil. May mga tao talagang kayang maging komportable kahit saan, kahit kanino. Pero paano kung yung comfort zone nila siya ring discomfort zone ko? Sa bawat gabing dumadaan, mas lalo kong naiintindihan kung bakit mahirap magpigil kapag tukso na mismo ang katabi mo. Unang gabi pa lang naming magkasama ni Dre, hindi na ako mapakali. Habang nakahiga ako sa kama ko, pilit kong pinipikit ang mga mata ko. Pero sa gilid ng paningin ko, nakikita ko siya. Nakahiga, walang saplot pang itaas, at nakatulokbong lang ng manipis na kumot mula sa bewang pababa. Uy,
Miko, bigla niyang tawag. Sanay ka bang may katabi? O kailangan mo ng music para makatulog? Wika pa niya. Napalingon ako. Lumingon din siya. Diretso yung mga mata niya sa akin na nakangisi. Kaya ko naman siguro. Sanay ako mag-isa eh. Wika ako. Ngayon, hindi ka na mag-isa. May hubad kang roommate. Wika niya. Para akong nasamid sa sarili kong laway. Ha? Hubad? Wika ko. Binaba niya yung kumot at ayun na nga. Boxer lang. Nakahulag po ang hita niya at sa liwanag ng lampshade. Para siyang model na hindi sinasadya. Relax ka lang. Ganito talaga ako matulog. Mainit kasi. Huwag ka nang magpaka-konsensya. Wala namang masama kung may abs sa tabi mo. Sabay flex pa siya ng braso. Napailing na lang ako. Pero sa totoo lang, di ko alam kung paano matutulog ng mahimbing kasi bawat ikot ko sa kama, naririnig ko ang mahinang paghinga niya. At minsan parang sinasadya niyang dumantay yung paa niya hanggang sa kumot ko. Miko, kung sakaling hindi ka makatulog, pwede ka namang dito. Tabi ka sa akin. Bulong niya bago tuloy ang pumikit. Halos mabingi ako sa pintig ng dibdib ko. Di ko alam kung biro lang yon o may laman. Pero sigurado, simula ng gabing yon, hindi na ordinaryo yung pakiramdam ko sa presensya niya. At habang nakatalikod ako, nakapikit ng pilit. Ang totoo hindi ako natutulog. Dahil ang isip ko, gising na gising sa ideya na baka sa susunod na gabi, hindi na lang ako nagmamasid mula sa malayo. Baka bumigay na rin ako sa init na dala ng katawang ilang dipa na lang ang layo. May mga sandaling hindi mo naman sinasadya pero parang tadhana. Yung tipong maliit na banggaan lang pero sa dibdib mo para kang binangga ng truck. Doon ko naranasan ang unang dikit na hindi ko makakalimutan. Isang umaga, nagmamadali akong pumasok sa school. Naligo ako ng mabilis at nagbihis habang sinusuksok ang gamit sa bag. Abala ako. Hindi ko namalayang palabas na rin si Dre mula sa banyo. At ayun, literal kami nagkasalpukan sa pinto. Aray! Sabay naming nasabi. Pero mas grabe yung tama sa akin kasi yung dibdib niya. Pawis na pawis pa at basa ng tubig. Dumikit sa mukha ko. Oops, sorry. Hindi kita nakikita. Ang lambot ng pisngi mo ha. Wika niya. Sabay tapik pa niya. Namula ako. Sabi ko, uy, Dre. Magsuot ka naman ng kahit ano pag lalabas ka ng banyo. Nakatuwalya lang siya at halos malaglag na. Ano naman, roommate kita, dapat sanay ka na. At sabay baba ng tuwalya para punasan ng buhok niya. Gamit yun. Kaya kitang kita ko yung boxer lang ang natira. Nagulat ako sa eksena kaya bumaling ako pabalik sa kama ko. Pero pag upo ko, di ko na malayang lumapit siya. Ayun, napaupo rin siya sa tabi ko
Masyado siyang malapit. Ramdam ko yung init ng katawan niya. Relax lang, Miko. Di ba nga, friends na tayo? O gusto mo ba talagang lagyan ko ng t-shirt yung abs ko para hindi ka na naiilang? Bulong niya sa akin. Tapos nakatingin siya ng diretso sa akin. Seryoso pero nakakaloko yung mga ngiti. Hindi ako nakasagot. Ang tanging naramdaman ko lang ay yung braso niya na dumantay saglit sa balikat ko. Aksidente man o hindi, hindi ko alam. Pero sa simpleng dikit na yon, parang may kuryenteng dumaloy mula sa leeg ko hanggang sa puso ko. Maliit na bagay lang ang isang dikit, pero minsan doon nagsisimula ang pagdududa at pagnanasa. At kung tutuusin, baka hindi lang aksidente ang mga pagkakadikit naming dalawa. Baka unti-unti niyang binabasag ang layo na pilit kong pinoprotektahan. Ang gabi ay parang lihim, madilim, tahimik, pero puno ng bulong na hindi mo mawari kung totoo o guni-guni lang. At sa katahimikan ng gabing yun, may nangyaring hindi ko akalain. Isang tabihan na hindi ko makakalimutan. Malamig ang gabing yun, siguro dahil umuulan ng malakas buong hapon. Habang nakahiga ako, halos nanginginig ako sa kama sa lamig. Nakatupi yung tuhod ko. Pilit na pinapainit ang sarili. Narinig ko siyang bumangon, si Dre. Miko, giniginaw ka ba? Tanong niya sa akin. Hindi ko siya agad sinagot, pero napansin niyang nakakumot ako ng mahigpit. Nilapitan niya ako at bago pa ako makatanggi, bigla siyang dumapa sa kama ko. Dito muna ako para at least may kayakap ka. Share na lang tayo ng init. Nakangiti siya. Parang natural lang. Pero sa loob-loob ko, paano ko magiging natural kung nakayakap siya sa akin, nakaboxer lang, at halos magkadikit na yung mga balat namin. Dre, mahina akong tawag. Shh, matulog ka na. Hindi kita gagalawin, promise. Wika naman niya. Sabay higpit ng braso niya sa akin. Ramdam ko yung tibok ng puso niya sa dibdib ko. Ramdam ko yung init ng hininga niya sa leeg ko. At ramdam ko ang katahimikan na para bang tayo lang ang tao sa buong mundo. Ang totoo, gusto kong kumawala pero mas totoo, ayokong matapos ang sandaling yun. Kaya pinikit ko na lang ang mga mata ko at hinayaang mahulog sa bisig niya. At doon ko na-realize, hindi pala lahat ng tabihan simpleng aksidente lang. Minsan ito ang simula ng isang kwentong pilit mong tinatanggihan pero hindi mo na kayang takbuhan. At sa gabing yun, natulog akong may halong kaba, saya, at tanong, ano ba talaga kami ni Dre? Sabi nila, kapag palagi kang tinutokso, minsan may katotohanan. Pero paano kung yung tukso mismo ang nagmumula sa taong gusto mo? Doon nagiging mas delikado ang biro kasi baka sa gitna ng tawanan,
doon ka na rin mahulog. Pagkatapos ng gabing magkatabi kami, hindi ko na alam kung paano haharapin si Dre kinabukasan. Para akong teenager na hindi makatingin ng diretsyo sa crush. Pero syempre, hindi pinalampas ni Dre ang pagkakataon. Uy, Miko. Bungad niya habang nagsisipilyo. Ang sarap mong katabi. Ang init mo. Wika pa niya. Kasabay ng sipon kong muntik nang sumabog sa gripo. Hoy, tumigil ka nga dyan. Sagot ko. Pero ramdam kong namula ako. Bakit? Totoo naman na. Ang lambot mo pa. Dagdag niya sabay kindat. Simula nun, parang wala ng araw na hindi niya ako tinutokso. Kapag kumakain kami, bigla niyang sasabihin, parang gusto ko ng dessert. Ikaw na lang kaya, Miko. O kaya habang nag-aaral ako sa mesa, bigla siyang lalapit at didikit sa balikat ko. Pwede ba akong umupo dito? Para mas naamoy kita. Minsan napapaisip ako kung biro lang ba talaga ang lahat o may halong seryoso. Kasi sa bawat tingin niya parang may sinasabi yung mga mata niya. Hanggang sa isang gabi, habang nagbibihis ako, bigla siyang bumuntong hininga. Alam mo, Miko, minsan naiinggit ako sa'yo. Napatingin ako na medyo gulat. Ha? Sa akin? Bakit naman? Ngumiti siya pero seryoso yung tono. Kasi ikaw, kaya mong magpigil. Ako kasi hirap na. Tumigil ang mundo ko. Di ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero alam ko, hindi na lang biro ang mga tukso niya. At doon ko naramdaman, hindi na to basta kwento ng dalawang roommate. Unti-unti na tong nagiging laro ng tukso at totoo. At sa laro naming dalawa, natatakot ako. Kasi baka sa huli, hindi na ako makalabas. May mga bagay na mas nakakatakot kesa sa mismong paghalik. Yung sandali bago ito mangyari. Dahil sa pagitan ng hininga at pagtitig, andun ang pinakamatinding kaba. Ang pinakamatamis na tukso. Gabi na naman. Ako nakahiga nagbabasa ng notes para sa exam. Si Dre naman nasa kama niya, naglalaro sa phone. Tahimik ang buong kwarto pero sa gitna ng katahimikan, bigla siyang nagsalita. Miko, bakit parang iniiwasan mo na ako nitong mga araw? Wika niya. Nagulat ako. Tiningnan ko siya. Nakahiga siya, patagilid. Nakatingin sa akin, seryoso yung mga mata. Hindi Sagot ko naman. Anong hindi, Miko? Ngumiti siya sabay bumangon at lumapit sa kama ko. Bago pa ako makapagsalita, naupo siya sa gilid ng kama ko. Kung hindi ka umiiwas, bakit tuwing lalapit ako, parang nag-aalangan ka? Wika pa niya. Hindi ko alam yung isasagot ko kasi totoo naman. Bawat lapit niya para akong nauubusan ng hangin. Dahan-dahan siyang yumuko at mas lumalapit pa. Miko, bulong niya. Naramdaman ko yung hininga niya sa labi ko. Ilang pulgada na lang ang pagitan namin. Parang gusto kong umatras pero
Mas gusto kong sumulong. Unti-unti pumikit ako at bigla siyang tumawa. Relax ka lang. Hindi pa kita hahalikan. Gusto ko lang makita kung paano ka nagpapanik. Wika niya. Sabay upo niya ulit at balik sa cellphone. Ako, halos gumuho sa kama sa sobrang kaba at init ng pisngi ko. Cute ka pala kapag kinakabahan, Miko. Dagdag niya. At doon ako lalong natulala. Kasi kung ganito siya magbiro, paano pa kaya kung seryoso na siya? May mga bagay na hindi mo na kayang pigilan. Parang ulan na bumubuhos kahit anong takpan. O apoy na kumakalat kahit pilit mong pinapawi. Ganun ang isang halik. Dumadating nang hindi mo inaasahan. Pero ramdam mong matagal nang hinihintay. Exam week noon. Pagod na pagod ako sa review at hindi na ako makapag-concentrate. Si Dre naman, nakahiga lang. Hawak yung gitara niya habang paunti-unting tinutugtog ang paborito niyang kanta. Focus ka na naman dyan, Miko. Ang seryoso mo palagi. Hindi ka ba marunong mag-break? Wika niya. Hindi ako kagaya mo. Ako kasi kailangan kong pumasa. Sagot ko. Kahit hindi ako lumilingon. Narinig ko siyang bumangon maya-maya. Nakatayo na siya sa tabi ko. Seryoso, kailangan mo rin na mag-relax. Baka mabalo ka, kaiisip. Dre, please lang. Sagot ko. Pero hindi ko na natapos dahil bigla niyang hinablot yung ballpen ko. Uy, ibalik mo yan. Kunin mo muna sa akin, sabi niya, sabay taas ng ballpen. Tumayo ako para abutin. Pero dahil sa kakulitan niya, natulak niya ako pabalik sa kama. At bago pa ako makabangon, bumagsak siya sa ibabaw ko. Sandali lang yun, pero parang tumigil ang oras. Nakatitig siya sa mga mata ko. Sobrang lapit. Ramdam ko yung bigat ng katawan niya. Ang init ng hininga niya. Miko, kanina pa kitang gustong halikan. Bulong niya sa akin. At hindi ko alam kung ako ba ang unang gumalaw o siya. Pero sa isang saglit, naglapat ang mga labi namin. Mainit. Mabagal. Parang pagod na kaluluwa na biglang nakahanap ng tahanan. Hindi biro, hindi tukso. Isang halik na punong-puno ng katotohanan. Nang maghiwalay kami, parehong hingal. Dre. Mahina kong tawag, tapos ngumiti siya. Sabi niya, finally. At bago pa ako makapagsalita, hinalikan niya ulit ako. Mas madiin, mas totoo. Hindi lahat ng halik na uuwi sa saya. Minsan pagkatapos ng tamis, may kasunod na pait. Kasi sa totoong buhay, kahit gaano kaganda ang simula, may mga maling akala pa ring susubok sa inyong dalawa. Pagkatapos ng unang halik namin ni Dre, inakala ko na magiging mas madali ang lahat. Pero mali ako. Mas lalo akong naging mailap. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil natatakot ako. Isang gabi, late akong umuwi galing sa library. Pagbukas ko ng pinto,
Tumambad sa akin si Dre. Kasama yung isa naming kapitbahay na border, si Carlo. Nakaupo sila sa kama, nagkakatuwaan, nagtatawanan. At ang mas masakit, nakaakbay si Carlo sa balikat niya. Parang bigla akong kinurot sa dibdib. Uy, Migo! Kumain ka na? Sumama ka dito. Nagdadaldalan lang kami. Wika ni Dre. Pero hindi ako kumibo. Diretso lang ako sa mesa ko at kunwari nagbabasa ng notes. Ramdam kong nakatingin siya sa akin pero hindi ko siya pinapansin. Nang makaalis si Carlo, bigla siyang lumapit sa akin. Anong problema mo? Tanong niya. Wala. Sagot ko. Wala raw eh. Halata namang may iniisip ka. Wika niya. Napabuntong hininga ako. Sabi ko, Dre, kung gusto mo, huwag mo na akong paasahin, okay lang. Roommate lang naman tayo, di ba? Tumahimik siya, kita kong natamaan siya sa sinabi ko. Miko, seryoso ka ba? Akala mo ba niloloko lang kita? Ano bang iisipin ko? Halos araw-araw mo akong tinutokso tapos makikita kitang may kayakap na iba. Hindi ko natapos dahil bigla niyang hinampas ng unan yung mukha ko. Uy, Miko. Wala akong ibang gusto kundi ikaw. Wika niya. Kung hindi mo pa rin makita yun, problema mo na yun. Pero, huwag mo sasabing niloloko kita. Wika pa niya. At ayun, tahimik na siya buong gabi. Ako naman nakatulala, kinakain ng guilt. Kasi yung totoo, takot lang talaga ako na maniwala na baka totoo yung mga nararamdaman niya. Ang buong gabi, parang gusto kong sumabog sa dami ng iniisip. Kaya bigla akong tumakbo palabas ng kwarto at nagtago sa CR. Pero ilang segundo lang, narinig ko ang yabag na kilalang kilala ko, si Dre. Pagpasok niya, diretso siyang tumingin sa akin. Miko, bakit ka ba laging umiiwas? Kung ano man yan, sabihin mo na. Huminga ako ng malalim. Hindi ko na kayang itago. Sabi ko, Dre, gusto ko ito matagal na. Tahimik siya saglit. Pero nakangiti. Lumapit siya, hawak yung kamay ko. Tapos sabi niya, buti naman sinabi mo na. Kasi matagal ko na rin gustong marinig yan, Miko. Gusto rin kita. At bago pa ako makasagot, hinilan niya ako, papalapit, at hinalikan. Hindi na biro. Kundi isang mahaba at totoo. At doon ko naramdaman na tama pala ako sa lahat ng nararamdaman ko. Sa loob ng malamig na CR, kami lang dalawa. Wala nang lihim. Wala nang pagtatago. Sa wakas, kami na. Minsan hindi natin inaasahan kung saan tayo dadalahin ng tadhana. Minsan sa gitna ng classroom, minsan sa gitna ng biroan, at kung minsan sa isang maliit na CR. Akala ko mananatiling biro at asaran lang ang meron kami ni Dre. Pero sa huli, tinuruan niya akong huwag nang magtago sa katotohanan. At ang totoo, mahal ko siya. At mas mahalaga, minahal din niya ako. Kaya kung may natutunan ako, ito yun.
Kapag ang damdamin ay totoo, hindi mo na kailangang itago. Dahil sa oras na aminin mo, doon nagsisimula ang kwento ng tunay na pag-ibig. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.